Magandang araw, kaagapay. Welcome to Kapitira, a 15-minute program that talks about the goodness and the greatness of our God. 15 minutes lang po ito. Sana po meron po kayong dalang sarili nyong kape. Kasi mas mabilis pa po ito sa paghigo po natin ito o kaya sa paliligo man natin ngayong araw na to. Napakaganda po na bago po natin simulan itong araw natin o kung nasang parte tayo ng araw natin, tayo po ay magbabalik dun po sa salita ng Diyos at hahayaan po natin ito na siyang magagabay po sa araw po natin. Kaya samahan niyo po ako, 15 minutes lang po ito. Sama-sama po natin pag-aralan ng salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako tayo manalangin. Aming Panginoon nasa langit, maraming salamat po sa araw na ito na hinayaan niyo po ulit kami magkasama-sama dito po sa Kapitira. Panginoon, hiling po namin sa inyo na buksan niyo po ang isip at kalooban po namin upang tanggapin po namin ang inyong salita. Hindi lang po namin ito maririnig sana sa araw na ito, kundi ito po ay aming ipamumuhay. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng simpleng buhay dahil ang simpleng buhay na kasama ka ay napakaganda. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto ko pong i-share po sa inyo ito pong passage, ito pong verse na ito na talagang nakatouch po sa akin. Ako po ay talagang na-encourage sa verse na ito. Ito po ay nanggagaling sa Ecclesiastes 7:29. Ecclesiastes 7:29. Babasahin ko po ito, galing po ito sa Good News Translation. Ito po ang sinasabi. This is all that I have learned. God made us plain and simple, but we have made ourselves very complicated. Wow! Totoo ho ba yun sa sarili nyo? Babasahin ko ulit Sabi dito, this is all that I have learned. God made us plain and simple, but we have made ourselves very complicated. Sana po may kape po kayo ngayon dahil ito po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Kung papaano po na itong simpleng pamumuhay na kalooban ng Panginoon sa buhay natin, tayo po daw meron tayong habit na kinokomplika po natin ang buhay natin. Kung mapapansin niyo po, kung kayo po ay nanonood sa akin ngayon, ako po talaga ay obviously mahilig magbasa ng libro. Kung hindi niyo naman po nakikita itong background ko sa mga panahon na ito, ako po ay talagang mahilig mangolekta ng libro. Simula po ng aking pagkabata, tinuruan po ako ng magulang ko na talagang magbigay ng panahon sa pagbabasa. Ngayon, ang kahirapan nga lang, ang pamilya ko po, ako po ay lumaki sa isang pamilya na palipat-lipat po kami ng tahanan. Hindi ko na ho mabilang kung ilang beses po kami lumipat ng bahay dahil po sa trabaho ng aking tatay. Siya po ay pastor, pero siya po ay na-assign po sa iba-ibang parte ng mundo upang doon po siya maninilbihan. So napapansin ko po, kami pong pamilya, ako at ang aking magulang at kapatid, palipat-lipat po kami ng bahay. Every 5 years po, lumilipat po kami ng bahay. Kaya po, dahil po sa sitwasyon na yun, napakahirap po bitbit ng mga libro. Natutunan ko, bumibili ako ng itong mga crate na tinatawag dito sa palengke, yung mga lalagyan ng gulay, itong mga boxes, no? Naintindihan yung mga boxes na parang sila, plastic na matigas, no? Kasi itong mga box na to, pag inayo mo siya, pwede mo na siyang salansanan ng libro. Pinagpapatong-patong ko yung mga box na yon, ano. Isipin yung mga box na nakahiga, pagpapatong-patungin ko yon para nagiging siyang bookshelf. Tapos tatalian ko na lang yun. Ang kagandahan nun, sa tuwing lilipat kami, ang gagawin ko na lang, tatanggalin ko yung tali na yon. Tapos pag flip ko ng box, naka-ready na, naka-impake na yung mga libro kong mga ito. Nung ako naman po medyo yun, naging stable na ng kaunti, nakatapos na ako ng pag-aaral, sumisweldo na rin po ako. Napansin ko po na siguro kailangan ko na mag-invest dito po yung mga bookshelf po, yung mga mumurahin lang po, yung mga siguro nabibili po natin yung sa mga SM, ganyan, yung hindi naman po kamahalan, yung mga ina-assemble, nagsisimula po ako magkumpunin nitong mga bookshelf na to. Ako mahilig din naman po ako to build things,
Yun, mas maganda ho siya ng di hamak kaysa dun sa aking mga stackable boxes. Yung mga karton ko na gano'n, yung mga plastic. Hindi hamak po na mas maganda naman po ang itsura nito. Pero hindi po siya kasing mobile na ililipat mo ng bahay kasi may dismantling na po yan na kasama, no? Tear down. Kalaunan, nag-graduate na po ako dyan, kaya ngayon ako po ay nagtatrabaho po dito sa Makati. Ako po ay nabiyayaan na hinayaan po nung aming simbahan dito na magkaroon ako ng sariling opisina at sa opisina ko pinatayuan po nila ako ng bulk shelf na ganito. Ang problema po naman sa bookshelf na ito, hindi na ko talaga ma-impake to kasi ito po ay talagang nakapako na sa dingding, nakadrill sa dingding. Ayun, babasahin ko ulit yung passage na shinare ko ho kanina. This is all that I have learned. God made us plain and simple, but we have made ourselves very complicated. Ang napapansin ko, ito po ay libro lamang po. Pero nung sa simula, tuwing meron ipapagawa ang Diyos sa akin, may mga kailangan kong gawin, ang bilis kong umuo. Ready ang buhay ko para kumilos. Pero habang tumatanda, medyo pabigat ng pabigat ang buhay ho natin. Madami tayong alalahanin, marami tayong bitbitin na dinadala kasama natin. At humihirap ng humihirap ang sumunod sa Panginoon. Siyempre, libro pa lang po ito na ikikwento ko sa inyo, pero kasama na ho dyan, magkakapamilya tayo, meron tayong mga ari-arian na hinuhulog-hulugan, sabihin natin, mga trabaho, kung saan po tayo nag-i-invest, mga ganyan. Hindi na po kasing dali nung tayo ay nagsisimula pa lamang na sumunod sa Panginoon. Nakukomplika yung buhay ho natin. Sabi sa Hebrews 12:1 and 2, ito po babasahin ko po sa inyo. Manggagaling naman to sa English Standard Version. Hebrews 12:1 and 2. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Ang sinasabi po dito, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Napaka-interesting no sinasabi nito sa verse na to, na meron daw, obviously may mga kasalanan na nagpapabigat ng buhay natin, pero kasama ng mga kasalanan na to, let us also lay aside every weight. May mga bagay pala sa buhay natin na not necessarily sinful, pero hindi po ito nakakatulong na mas maging simple yung takbo natin ng pagsunod sa Panginoon. Siguro, mga bigatin na hindi naman makasalanan. Siguro mga habit, kagaya ng panunood ng TV. Hindi naman po makasalanan siguro manood ng TV, Nabanggit ko nga nung nakaraan, kami mahilig sa Korean novela. Wala naman po masama doon. Basta okay yung pinapanood nyo, hindi ho ba? Pero yung time natin na pwede nating i-google sa pagsunod ng Panginoon, nako-compromise po ng mga bagay na yun. Hindi rin naman po siguro masama na bumili ng mga ari-arian, ganyan. Pero yung mga finances natin, talagang naburburden sa mga bagay na ito. Kaya sabi dito, ang intensyon ng Panginoon sa buhay natin, tayo ay maging simple. Ngayon, ang natutunan ko sa buhay ko, kung may pinapagawa ang Panginoon sa akin, at hindi ko siya mauuhan ng agad-agad, may mga excuses ako na ganun, hindi simple ang buhay ko. God made me plain and simple, but I have made my life very complicated. Napaka-importante po na i-simplify po natin yung buhay po natin. Ito po ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Kasi sabi po dito sa Hebrews, di ba? Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Kung meron pong isang nilalang na talagang sinimplihan niya yung buhay niya, lahat po ng mga bagay sa buhay niya na hindi rin naman makasalanan, hindi rin na nakakabigat sa kanya, yung nararapat na sa kanya, yung glory niya. Itong mga bagay na to ay pansamantalang isa ng tabi ng Panginoong Hesus, hindi ho ba? Siya po ay nagkatawang tao, siya po ay nanirahan dito po sa lupa, siya din po ay nakaranas po ng lahat ng nararanasan na isang tao. Napapagod din po siya, nalulungkot din po siya, natutuwa din po siya. Siya napipikon din po siya, nagagalit din po ang Panginoon.
At lahat po ito na hindi naman po dapat niya ang binabata, inangkin niya po. Up to such a degree na po siya yun na nga, namatay sa krus. Para sa iyo at para sa akin. Pero ang sinasabi nito, ginawa ng Panginoon na yon for the joy that was set before Him. Masayang masaya po siya na i-let go itong mga bagay na ito. Hindi niya po ito tinuring na kawalan, pero tinuring niya po ito na isang joyful na bagay na i-let go niya yung mga bagay na to para tayo ay makakasumpong ng buhay na walang hanggan sa Kanya. So, I wonder, ngayong araw na to, ano ba yung mga bagay na nagpapakomplika ng buhay natin? Pwedeng hindi naman siya makasalanan, ano? Pero sinasabi ko sa inyo, sabi ng salita ng Diyos, kung kasalanan niya wag na tayong magdalawang isip. Kung meron tayong ginagawa na alam natin sa puso natin ay mali, kinukonvict na tayo ng salita ng Diyos, ng banal na Espiritu, tigilan na po natin yon. Pero meron mga bagay din na hindi naman po necessarily na masama. Hindi ko po alam kung ano pong itsura nun sa buhay nyo. Pwedeng kasing simple lang nung pagbabalot ng mga libro. Ganun kasimple, pero nagpapakomplika ng buhay ho natin. Iyang sabi ng salita ng Diyos, tingnan po natin si Jesus. At sa pagtingin po sa Kanya, tayo nawa, ma-inspire din na kagaya niya. Na wag po itong hayaan na magpabigat ng buhay natin, pero hayaan po natin to na ma-release upang tayo ay maging simple. Simple, malaya at masaya sa pagsunod sa Panginoon. Oh, malapit na mag 15 minutes. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Nawa itong napag-usapan natin, napagkakwentuhan natin ay maging blessing po sa inyo sa pagharap nyo sa panibagong araw o sa pag-prepare nyo po para sa kinabukasan kung anong oras nyo man po napapanood itong programang ito. Again po, ito po ang Kapitira. Ako po si PRV, short po for Pastor Olivic. At samahan nyo po ulit ako next time. 15 minutes lamang po dito po sa DCAS Radio TV. Samahan niyo po ulit ako at tayo po ay mag-aaral ulit ng salita ng Diyos. 15 minutes lang. Pero bago po kayo umalis, hayaan niyo po akong ipag-pray muna kayo. Panginoon, maraming salamat sa bawat isang nakikinig ngayon sa programang ito. Nawa, Panginoon, pasimplihin niyo po yung buhay namin. Gusto po naming tumakbo na may kalayaan sa paglilingkod sa inyo. Tulungan niyo po kami na tumingin sa Panginoong Yesus na siya po ang nagsimula itong landas na tinatahak po namin. Tulungan niyo po kami na ma-inspire po sa Kanya, sa Kanyang joy, sa paglilingkod sa inyo, joy na ibigay ang buhay niya para sa amin, sa aming kaligtasan. At nawa, Panginoon, masumpungan niyo po kami na tumatakbo ng may kalayaan at may kaligayahan sa aming puso sa pagsunod sa inyo, sa simpleng buhay na inyong itinadhana sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kapapurihan at nawa ang blessing mo ay may pasa aming lahat. Salamat po. Pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Kita-kita pa ulit tayo dito sa Kapitira. God bless.